Hindi po palpak ang Kamara at lalong hindi ito sunod-sunuran sa ambisyon ng iilan. Naku po. We will not allow our duty to hold a high official accountable for grave violations of law and public trust to be twisted by cheap analogies about undercooked rice. Mga ba sinasabi ko eh. Pati undercooked rice, binabana. Palibasa, di ka nagra-rice. Puro sabat tinitira mo eh. Kung merong hilaw dito, ito ang mga paliwanag ni VP Inday Sara sa mga isyong kinakaharap niya. Naku, bumanat na naman ho itong si Saba. Hindi daw ho sila palpak dyan sa House of Representatives. Nitong si Leila de Lima, ang masasabi lang ho natin dyan, ikwento mo kay Junel. Hayon na nga mga kababayan, kahapon pa ho yung ali na yan. Saan ka ba pinaglihi ng nanay mo, Leila? Anak ng tokwa, ilang beses ka ba inirebat? Ang kukulit nyo. Sinabi na nga ng Korte Suprema, unconstitutional yung impeachment na yan. Para saan pa yung mga pagdidibate nyo na yan? Ibig sabihin, mas magaling pa kayo sa Korte Suprema, ganon? Anak ng Petrang Garapata, imbis na atupagin nyo, yaang pagdidibate nyo na yan sa plenaryo, kung ako sa inyo, pag-aralan nyo na lang kung paano nyo mapagtatakpan yung mga kasama nyong congressman na kontraktor ng flood controls. Yung mga kontraktor ng mga flood control. Diba? Yun na lang atupagin nyo kasi dun din naman iikot yung mga hearing dyan sa House of Representatives. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint motto nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, meron lang ho akong isang pakiusap sa inyo mga kababayan. The shop lunch by Eat Abroad. Yari tayo dyan. Ito si Tita It ito eh. Mag-subscribe ho kayo. Siyempre, pagkatapos yung nag-subscribe kay PH Update, mag-subscribe ho kayo sa kanya. No? Ay, malupit din ho yan. Parang ano ho yan, pag nakikinig ho tayo dyan, parang nasa third floor studio din ho kayo. Magaling mag-analisa yan si Tita It. No? Mag-subscribe ho kayo. Yan ang kanyang YouTube channel, no? Eat Abroad. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating mga undercard. Ito, hindi palpak ang Kamara. Hindi sunod-sunuran sa ambisyon ng iilan, anak ng tokwa. Lagot ka na, tamba. Yan na nga ba sinasabi ko, nagkakalaglagan na kayo. Kita nyo naman ho mga kababayan, yung mga mga dilawan, ano kasi yan eh, kumbaga gamitan sila ngayong mga panahon na to. Merong paksyon yung mga makabayan block. Pero itong sila Leila, kasama talaga yan doon sa mga minority. Hindi ko kasama yun sa makabayan block o yung kamatayan block kung tawagin natin dati. Hindi ko kasama yung ML party list yan, yung mamayang liberal, iba ho yan, mga opposition yan. Yan ho yung mga kasama ho yan, yung mga liberal, yung mga traditional pink lawan-dilawan. Sila ho talaga yan. Iba ho yan sa mga kasama nitong si ano. Pero dito ho natin makikita mga kababayan na talagang meron nang nangyayaring tensyon sa loob ng House of Representatives. Yung mga grupo-grupo dyan, ramdam na rin ho nila na nalulusen na yung higpit ng hawak nitong si Bonjing sa mga kapangyarihan diyan sa House of Representatives. Ano nga, 'di ba? Nakita niyo naman ho mga kababayan, yung tipong ang ano kasi dito ni Martin Romualdez para siyang spoiled brat, 'di ba? Lahat ng gusto niya dapat makuha niya. Pero dito sa isa na to, nakita ho natin kinontra ng Korte Suprema yung minadali nilang impeachment laban dito kay VP Sara. Pagdating naman sa Senado, binasura naman ho nila ito. Linibing ho nila. Ika nga, parang ginilitan ng Korte Suprema, ang huling trumabaho, ang Senado. Kaya ngayon ho mga kababayan, pati yung mga tao na dati bilib na bilib, kung paano hawakan nitong si Tamba, nitong si Bonjing, ang House of Representatives, ngayon nag-aalangan na ho sila sa kanya. Maging etong si Junel, hindi sunod-sunuran sa ambisyon ng iilan, anak ng tokwa. Kilala naman ho natin kung sino mga ambisyon, kung sino mga ambisyoso dyan sa House of Representatives. Kilala ho natin kung sino ho talagang nagtutulak dyan sa impeachment na yan. Kaya lang naman kayo, pabor dyan sa impeachment na yan, kayong mga yellow pinks, dahil galit kayo kay VP Sara. Pero naiintindihan din namin pagka napatalsik nyo na si VP Sara, kayo rin naman ang magsasagpangan kung sino ang patatakbuhin, kung sino maglalaban-laban sa 2020. Alam ho kasi nila, yung mga pink-pink at saka mga dilaw, itong mga Talyanista and sa Ibada, Martin Romualdez, wala ho silang kalaban-laban kay VP Sara. Sinong ilalaban nila?
Anak ng tokwa. Si Risa Ontiveros daw, ipapares nila dito kay General Torre. Anak na, hindi pa nag-uumpisa eleksyon, natutuloy rin na ho yung mga walang niya. Ito mga kababayan, ito, meron nung pakiusap itong si Adjong. No, meron nung pakiusap si Adjong. Naku, wala nang 7-7. Adjong! Wala nang 30-30-30. Wala na ring 9-9-9-9. Di ako nagsabi niyan, ha? Di ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, itong si Mayor Benjamin Magalong doon sa interview niya dito kay Karen Davila na di umano, maliban sa 777 scheme dyan sa House of Representatives, meron pa daw hong 30-30-30. Yung 30-30-30, yun ang host district na pagrarausan ng kung tawagin nila Bagong Pilipinas Service Fair. Diba? Yeah, diba? O kanyari, pupunta sila dyan sa Batangas. Nandiyan si Luisto. Siyang host, di umano yung mga host nakakakuha ng 30-30-30. 30 akap, 30 AX, 30 tupad. Nakakahiya kayo, kadiri. Anak ng tokwa. Paano yan, Adjong? Ang tanong, nakapag-host ka na ba? Kaya pinagtatanggol mo siya. Dapat mag-host ka muna, brad. Ito, Adjong, hiniling na irespeto ng mga senador si House Speaker Romualdez. Brad, ang respeto hindi linilimos. Kusang binibigay yan. Diyan kayo nasanay, diyan sa House of Representatives. Diyan kayo nasanay. Yung, dito, hindi nyo na pwedeng sindakin. Kasi, kunyari, ordinaryong congressman ka, pwede ka sindakin. Pagka hindi mo rinespeto si House Speaker, yari ka sa amin. Tanggal yung mga yung mga proyekto sa distrito mo, respetuhin mo, hindi. Pipirma ka sa manifesto, hindi. Yun, kaya nyo yun. Kaya nyo magsiga-sigaan dyan sa loob ng house. Pero pagkalabas, pagka ang kalaban na Senado, please. Respetuhin nyo naman si Bonjing. Huwag nyo naman siyang bastusin. Di pa ako nakapag 7-7-7, di pa ako nakapag 30-30-30. Jong, shoutout sa'yo, ha? Anak ng toko, wala na. Akala ko matigas talaga kayo dyan. Ang dating, parang last year lang untouchable kayong lahat dyan Ba't ngayon nakikiusap na lang kayo, nanlilimos na kayo ng respeto? Pambira talaga, oo. Heto na si Aling Saba. Heto si Adjong talaga kung ano-ano pinagagawa sa buhay Nanlilimos na respeto, anak ng toka. Speaker ka, hanggang ngayon ayaw ka respetuhin. Ang problema kasi, hindi respeto ang natatanggap niya dyan sa House of Representatives. Pambobola ng mga nakikinabang sa pagiging speaker niya. Real talk. Real talk. Kung ako sa'yo, Speaker Martin Romualdez, makinig ka sa akin kasi hindi kita bobolahin. Yung mga nakapaligid sa'yo, pag wala ka ng tamis, wala ka ng linamnam, iluluwa ka ng mga yan. Ganun ka sa kanila. Sigurado. Mark my word, Brad. Maniwala ka sa akin. Ako hindi kita bobolahin. Ako, wala akong pabor na nakuha sa'yo at hindi ako manghihingi ng pabor sa'yo, Brad. Yan ang tandaan mo. Pero sigurado ko dito, real talk ang sinasabi ko. Kaya ka lang naman pinapaligiran ng mga walang yan na lagi nilang sinasabi, Speaker, tama ka. Speaker, kaya natin yan. Speaker, mai-impeach natin yan. Speaker, meron akong kakilala dito. Speaker, kausapin natin yan. Bandang huli, itong si Adjong, ang nangyari, please! Respetuhin nyo na si... Anak ng to, ha? Mga support. Ito. Hindi, galawang di ba? Galawang, anak ng to, wag mo lilimusin yan, Brad. Yan ang mga bagay na hindi linilimos. Kusang binibigay yan. Kung gusto ka respetuhin ka. Kung wala silang respeto sa'yo, magagawa mo. Baka hindi ka respeto. Di ba, Leila? Ilabas ang sama. Ito. Ko po ang inyong pasensya, ang inyong indulgence kasi po may kahabaan yung aking privilege speech. So lalo na po dun sa mga nakalista din po ngayon na magde-deliver ng privilege speech. Please bear with your colleague. Mr. Speaker, esteemed colleagues, as part of the minority, at katulad din po ng ating minority leader, Honorable Congressman Marcelino Libanan, karapatan ko at tungkulin kong manindigan para sa ating institusyon. I rise today to defend the honor and constitutional mandate of this House
amid the control. Tatawa lang ako eh. Kung alam nyo lang ang kasaysayan. Alam nyo ba mga kababayan kung paano binalahura sa pagsasalita nitong si Leila de Lima ang institution na yan nung binabanatan siya ng Jonel. Diyan din ho yun mga kababayan. Diyan sa house na pinoprotektahan niya ngayon, diyan din ho siya binalahura. Noong mga panahon na yon, talagang galit na galit yung ali na yan diyan sa institution na yan. Pero dahil ngayon, ginagamit nila ang lugar na yan para pabagsakin si Bibi Sara, pinoprotektahan na niya. Di ba? Nakita niyo yung irony? Anak ng tawa. Consistency. Yan ang lagi sagot. Magpaka-consistent kayo. Huwag kayo masyadong magpaka-aso. Oo, congressman ka na, dapat mong gawin yan. Pero para sabihin niya mga kataga na yan, aba madam, hindi sa inyo bagay yan. Controversy over the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Sige, I was sasagutin not kita. part Punto. of the House yet when the articles of impeachment were filed in February 5, 2025 by more than 1/3 of the House membership. At that time, I served as spokesperson of one of the groups, the first group that lodged an impeachment complaint earlier in December. And like many Filipinos, I followed the impeachment process with keen interest. And now, as a member of the House and part of the minority, my stake in this issue is even deeper, especially after I was considered to serve as House prosecutor in the impeachment trial along with Congressman Chel Jokno. Purnada ba, madam? Si Chelo, madam, huwag ka masyadong lalapit, baka ngating ganyan. Bago matapos yung privilege speech mo, baka ubus ka na. Kalahati na lang si Dilima, no? Ano nangyari? Ginatkat nitong si Jok. Si Jokno, pinakasimple niya, laging nakaganyan, no? Yung tipong, pag nakasalubong mo, tatakot ka pa eh. Anak ng toko, nakaganyan, no? Pagka yung tipong pag nalingat ka, baka ginatngat ka na. That apparently might not even take place if the Supreme Court chooses to stand by its decision in Duterte versus House of Representatives. Let it be clear, it was not this institution that violated the Constitution. On the contrary, the House adhered faithfully to its constitutional duty to initiate an impeachment following clearly laid down and prevailing jurisprudence. Sadly, our co-equal branches have failed not only the Constitution, but the Filipino people. Our message is simple. Under our watch, the House's exclusive power to initiate impeachment will not be diminished. This is a power enshrined in the very framework of our democracy, built upon the principles of checks and balances. Nilunod ng teknikalidad ang mga tunay na tanong. Nasaan ang confidential funds? Sino sina Mary? Baka nasa puwit mo. Yung confidential fund, baka nasa puwit mo. Ang tanong dito, Dilima, totoo nga ba noong panahon mo bilang DOJ Secretary nakikipagsayawan ka sa loob ng bilibid? Totoo ba na talagang hinatiran ka di umano ng naka-duffel bag na kulay itim na baldi-balding di ba? Sa opisina mo? Anak ng toka. Nagtatanong ako, di kita inaakusahan ha. Kung hinahanap mo yan si Mary Grace Pratos, hinahanap ko naman dito yung video yung dalawa ni Jonel nung nagsusubuan kayo ng sama. Jane Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Owishi, Chippy McDonald, at ilan pang mga pangalan na tila ba ginawang chichiri. Pag naririnig ko mga pangalan na yan, alam mo sinong pumapasok sa utak ko? Ang pangalan nito? Si Congressman Ortega. Yan, si Ortega. Ano yan eh? Yan ang trip niya eh. Pagka wala na siya magawa dyan sa House of Representatives, ngata lang siya ng ngata. Ayan, lumobo na siya. Silang dalawa ni itong si Asidre. Mahilig lumamon yung dalawa na yun eh. Riya ang pera ng bayan. Bakit may halos 2 bilyon na umikot na pera sa joint bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte? Sa gitna ng krisis edukasyon, bakit may akusasyon na nilalaro pa ang procurement ng Department of Education at ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Tama ba ang pagbabantang ipapatay
ang ating Pangulo, ang First Lady. Wow! Concern na concern sa mga Marcos. Parang kailan lang, galit na galit ka sa mga yan. Di ba, isa ka dun sa mga naniningil na, huy, magbayad ka ng buwis mo. Ibalik niyo yung mga ninakaw niyo sa kaban na sambayanan. Di ba, parang isa ka dun sa mga ganun dati. Ngayon, pinagtatanggol mo na. May utang na loob ka, Brad. Ang tawag dyan, bayad utang. Alam nyo mga kababayan, pinanalo yan si Jokno, yan si Dilima kasi gagamitin yan. Alam nyo kung saan? Diyan, sa impeachment. Kailangan, kasi puro bano yung mga abogado na prosecution panel, puro bano. Kailangan nila yung tipong, kasi hindi pumasa yung yung pronunciation nitong si Luistro. Ito, ika nga yung OG pagdating sa trying hard na mag-pronounce. Nandiyan si Dilima. Ginawa nilang congressman. No? Ngayon, yung congressman na prosecution panel. Kaso yun nga lang, nabasyo. Hindi natuloy. No, puro ba yung mga prosecution panel dati, yung tipong puro sabaw-sabaw. Anak ng tokwa. Oo, mga abogado, yung tipong abogado, ang magiging kadibate nyo, si Senator Rodante Marcoleta at si Ambida ron, ha? Ang ating mismong Speaker of the House. Dear colleagues, these issues caught beyond partisan lines or personal ambition. They strike at the very heart of the principle that public office is a public trust. All public officials must be accountable to the people. When the House filed the impeachment complaint, it did so out of duty. It was not a power play, as some claim, but an exercise of its mandate to seek the truth and demand answers the Vice President never gave. Hanggang ngayon, walang sagot sa mga isyong ito. Yet in return, the House has been met with insults and accusations and a narrative reducing the solemn constitutional duty to mere politics. Today, I rise to set the record straight and call out these falsehoods. Nagkamali? Hilaw na sinaing daw na minadali ang pagkaluto? Di ba kayo makatulog? Hindi ba kayo makatulog doon sa mga birada nitong si Rodante Marcoleta sa Senado? Parang late naman ho ata reaksyon nyo. Naknantawa. Ngayon nyo lang sasagutin yung mga birada niya. Pambihira naman yan. Madam, move on na. Pass is pass. Anak ng tokwa. Bahala nga kayo dyan. With due respect, this is patently false for the soundbite that it is. This House followed every constitutional requirement, guided by Supreme Court precedents in Francisco versus House and Gutierrez versus House in crafting and timing this impeachment. Una, hindi niya alam ibig sabihin ng hilaw eh. Kasi hindi ko sila nagkasasaing ng kanin silang dalawa ni Jonel. Alam mo yung sinasaing nila? Saba. Madam, yung pagka yung saba, hindi tama yung pagkakakulo, talagang yun, ganun. Hindi tama pagkaluto. Hindi maintindihan ng ali kasi hindi naman nagkakanin, saba tinitira. Sunod natin ang one-year bar rule sa pag-file ng impeachment complaint. There can be no application of the one-year bar rule because what the Supreme Court identified as a trigger, the so-called termination or archival of the other 3 impeachment complaints. At saka malabo na ho kasing mangyari. Kagaya ditong mga sinasite ng kabalbalan nitong si Dilima. Halimbawa, parang pagka sinabi ng Korte Suprema yan, hindi naman natin sinasabing parang malabo na lang, hindi natin sinasabing imposible. Parang sasabihin mo, teka lang, parang tama si Martin Romualdez, mali tayo. Gusto nyo ba mangyari yun? Anak ng tokwa, parang mali ata tayo, tama si School Bukol. Anak ng tokwa, ako, maestrado sa Korte Suprema, papahintulutan ko na ang mangyayari mas magaling, lilitaw na mas magaling pa sa akin si School Bukol na hindi naman abogado at itong si Risa Hontiveros. Itong ating senadorang mahilig magtanim. Di ba? Huwag na lang, hindi babawiin. Basta dyan na yan. Next time na mag-impeach kayo, ayusin nyo, tapos. Move on. Di ba? Ganun lang ho yung mga kababayan. Happened after the House had already acted on the 4th complaint
by transmitting the same to the Senate in accordance with Article 11, Section 3, Subparagraph 4 of the Constitution. Ito ang pinaka-technical sa desisyon ng Korte Suprema. Para nitong pinilit palabasin ng 3 complaints na inihain sa first mode, actually it's supposed to be first and second modes, ay nagsilbing hadlang sa articles of impeachment na inihain ng kapulungang ito gamit ang second mode na 1/3 vote. Actually, it's supposed to be third mode, but to be consistent with the Supreme Court ruling and also the motion for reconsideration of the Sol Gen or the Office of the Solicitor General, I shall also refer to it as the second mode. Pero ang hilaw dito ay hindi ang articles of impeachment, kundi ang saba ko, sabihin mo. Alam mo anong ilaw dito, Leila de Lima? Yung saba mo, teka lang ha. Ano ba naman kasing problema nyo kayo dyan sa house? Tigilan nyo na kasi yan, mag-move on na kayo. Para kayo mga jowa na hindi maka-move on, di ba? Ano na, okay na. Pwede na, nagre-ready na nga sila sa February eh. No, matagal pa naman yun, pero meron ng paghahandang ginagawa. Ngayon, imbis na ubusin yung enerhiya nyo sa talakay dyan sa impeachment na yan, hindi mo ba pwedeng unahin nyo muna yung mga kumakalam na sikmura ng ating mga kababayan? Ang kukurnin nyo naman dyan sa house. Anak ng toko, ang daming nagugutom kung ano-ano pinag-uuna nyo. Diba? Diba? Kung ano-ano pinag-uuna nyo. Ang paliwanag ng Korte Suprema. Sabi nga ng Sol Gen sa ating motion for reconsideration, ang articles of impeachment na inihain ng House gamit ang second mode o sa katunayan third mode, ang siyang humadlang sa 3 iba pang complaint. Binaliktad ng Korte Suprema ang totoong nangyari. Mr. Speaker, I respectfully but firmly submit the 1-year bar rule has been abused and twisted in this instance to frustrate accountability with the highest officials of the land. The rule should be read and interpreted strictly in favor of accountability. It cannot be weaponized to make impeachment even harder. Napakahirap na nga ng proseso, lalo pang pinahirapan. Impeachable officials already stand as a class of their own, over and above all other government officials. Sobra na yata kung bibigyan pa ng special protection sa impeachment ang mga special officials na ito. Ano ang special treatment na binigay kay VP Sara Duterte? Gumawa sila ng mga bagong rules sa kalagitnaan ng laro. Ikaw, ang tanong, walang special. Matagal na yan, doon pa sa yan. Doon pa sa Francisco ruling, nandyan na yan. Kumbaga, binigyang diin lang ng House. Kasi hindi nyo sinunod yung Francisco ruling eh. Di ba, binigyan lang nila ng diin. Pero alam mo kung anong, dito? Pagka talaga, hindi, lang, pag nagsasalita tong Ali na to, isa lang pumapasok sa utak ko, yung Saba at si Jonel. Grabe, no? Madam, no? Imagine, naging senador na kayo lahat-lahat. Naging DOJ secretary kayo. Pero ang tumatak lang sa isip ng ating mga kababayan, na di umano nakarelasyon nyo yung inyong driver bodyguard, yun lang. Kahit anong lumalabas sa bunga nitong Ali na to, pumapasok lang sa utak ko si Jonel. Para pigilan ang trial. May paghingi pa ng certification ng Senado na walang violation ang House sa 1-year bar rule. May dagdag pa mula sa Korte Suprema na dapat may hearing pa rin sa second mode ng impeachment. Kumbaga sa basketball, panayang tawag ng foul sa atin ng referee kahit wala namang physical contact. Kada free throw natin, palayo ng palayo ang free throw line at pahirap ng pahirap makashoot. Parang ang lakas. Sa tingin ko, Brad, Madam, sa tingin ko, pagdating sa pagsushoot, ikaw hindi ka mahihirapan dyan. Magaling natin, ang dating mo sa akin, magaling kang mag-shoot ng bola, mag-basketball ha. Feeling ko magaling kang maglaro ng bola. Magaling kang mag-dribble.
Uy, gawawa naman si Dilima, tigilan mo na. Kas ng kalaban sa mga referee sa larong ito. Oh. Hindi yata bilog ang bola. O, Masama paano? bang itanong pagkatapos nating lumaro ng patas kung natalo ba talaga tayo o nadaya tayo? Pangalawa, malinaw na nagkamali po ang Korte Suprema, with all due respect to them, nang sabihin na Nako. hindi pinagbotohan sa plenary. Meron ba silang parliamentary immunity pagka ganyan? Pati Korte Suprema sasabihan mo nagkamali? Sabay hingi ng paumanhin? Parang tig-isa't kalahating gatang lang yung mga utak nito eh. Nagkamali ho kayo pero pasensya na ho. Kung nagkamali ba't nangihingi ka ng pasensya, diretsuhin mo, nagkamali ba talaga? O hindi nagkamali? Pinipilit nyo lang yung naratibo nyo kasi mga ano kayo, mga broken hearted kayo dyan sa House of Representatives. Tanggapin nyo na ho, mag-move on na tayo. Ay, teka lang! 945 na ho pala tayo palakpakan. Woo! 40 push na lang! Woo! 46,000 subscriber na lang ho, mag-aano tayo, magwa 1 million. Palakpakan! Kung sino man yung nagpa 954 sa atin, maraming salamat ho sa inyo. Saludo. Dalawang kamay. Maraming salamat. Ang transmittal ng impeachment complaint. A plenary session was actually conducted where members of the House voted to immediately endorse the fourth impeachment complaint and transmit it to the Senate. Mismong House Journal ang nagpatunay dito at hindi lamang isang news report na tanging pinagbatayan ng Supreme Court. Simple lang po ang tinuro sa atin sa law school, sa rules of evidence, mas matimbang official government records kaysa sa news report. Ang Teka lang. Akala ko mas matimbang ang pagmamahal ni Jonel kaysa doon sa sabang hawak-hawak. Uy, Dilima! Tumigil ka na kasi! Nakalando ko, kahit anong sabihin mo dyan, papasok lang sa utak ng ating mga kababayan, si Jonel. Yung iyong driver bodyguard. una ay tinuturing na authentic at primary documentary evidence. Ang pangalawa ay secondary source. So kung may conflict, yung primary document ang susundin natin. Let me stress the consequence. The highest court of the land, without even allowing the House to fully present its case through oral arguments and perhaps submission of memoranda, anchored a unanimous decision on second-hand views while brushing aside the official journal of a co-equal branch. Had the honorable justices bothered to take a look at the House Journal of February 5, 2025, which apparently it has not done, which it has done so on other occasions of transcendental importance, they would have seen that the House voted to transmit the articles of impeachment with overwhelming support, 215 votes, and that the earlier complaints were archived only as a formality after the fourth complaint has already been elevated. Yet the court's ruling, citing a mere news report, painted a false picture that the House rushed a new complaint despite pending ones, a narrative that flatly contradicts reality. Pangatlo, hindi nga manghuhula ang mga House members para malaman na noong February 5, babaguhin at dadagdagan pala ng Supreme Court pagdating ng July 25 ang ibig sabihin ng initiation na naiba sa mga dating desisyon nito sa Francisco versus HOR at Gutierrez versus HOR. Hindi natin kayang mag-time travel para sabihin sa mga congressmen noong February 5 na kailangan nilang sundin ang mga magiging bagong interpretasyon ng Supreme Court sa salitang initiation halos kalahating taon bago pa man ito maimbento at maisulat noong July 25. The principle of prospectivity applies not only to original or amendatory statutes and administrative rulings and circulars, but also to judicial decisions. When an old doctrine is overruled or, in the case of the Duterte case, substantially modified, the new doctrine should be applied prospectively and should not apply to those who relied on the old doctrine in good faith. Hindi lang po ako ang nagsabi niyan. Kung hindi ang Supreme Court sa Columbia Pictures versus Court of Appeals.
Akala ko si Jonel ang nagsabi. Aabuso ba tayo kung hilingin natin sa Korte Suprema na sa pagkakataong ito, nasundin rin sana nila ang sarili nilang desisyon sa doktrina ng prospectivity? Palagay ko hindi po naman. Pang-apat, at ang pinakamahalaga sa lahat, katulad po ng sinabi ng ating minority leader kahapon, nagkaroon ng judicial amendment of the Constitution. Ang pag-amyenda sa Constitution ay huling ginawa ng Korte Suprema sa kaso ng Republic versus Sereno. Sa kasong ito, inalis sa pwesto bilang Chief Justice si Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng quo warranto, taliwas sa utos ng konstitusyon na ang mga miyembro ng Korte Suprema ay pwede lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Duterte versus HOR is the second amendment of the Constitution by the Supreme Court since the Sereno case. Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution does not contain additional requirements regarding the drafting of the complaint, the manner of its circulation, or the conduct of any hearing or presentation of evidence before filing. These details, I respectfully submit, are outside of constitutional parameters and are best left to the rules on impeachment promulgated by the House. If the Supreme Court's decision remains undisturbed, there will now be two new subsections under Article 11, Section 3, subparagraph 4 of the 1987 Constitution, as amended by the Supreme Court in Duterte. Aside from the requirement that it must be filed by 1/3 of the members of the House before transmittal to the Senate, the articles of impeachment must now be furnished first to the official being impeached in its draft form to give her the opportunity to respond. Thereafter, the articles of impeachment still in its draft form and the impeachable official's response should be furnished to all the members of the House for deliberation before voting on the same. These are now, seemingly, the new subsections of Article 11, Section 3, subparagraph 4 of the 1987 Constitution, as amended by the court in Duterte, if not reversed. Unlike amendments properly made under Article 17 of the Constitution, on amendments and revisions, these amendments made by the Supreme Court are not subject to a plebiscite. These two new subsections are also problematic, not only because they are unconstitutional amendments to Article 11, Section 3, subparagraph 4, but they are also problematic in substance. A draft articles of impeachment without any signature of any House member or congressional official cannot be treated as an official document. It might not be any better than a mere scrap of paper. Now, why would an impeachable official respond to an unsigned draft? And by what power is she or he compelled to do so when, for all intents and purposes, it is entirely possible that not a single congressman or congresswoman will even sign it? What is the legal status of the draft articles of impeachment at that point, before it is even signed by a single House member? Is it an official scrap of paper? Will the Supreme Court now add another amendment requiring the House Secretary General or the Speaker of the House to attest to and verify the unsigned draft articles as an official document of the House? If the Speaker attests to it, does that lone signature amount to endorsement? Can any single House member sign and therefore make it official enough to trigger the impeachable official's obligation to respond? Have we not just come full circle to the first mode of impeachment, effectively repealing the second mode or the third mode in its entirety from the 1987 Constitution? And if the draft is later changed in plenary after the official filed a response, must he or she respond again and again for every new version? If not given the chance to respond to a modified second, third, or fourth draft, whatever, will that not be another so-called violation of the right to due process? Mr. Speaker,
The questions are endless. This is the danger with judicial amendments to the 1987 Constitution. At hindi po tayo nag-iisa sa mga obserbasyong ito. Former COMELEC Chair Christian Monsod, one of the framers of the 1987 Constitution, noted that the court, quote, imposed retroactively new requirements that were never part of past impeachment precedents, end of quote, such as a plenary hearing before referral to committee and giving the respondent a chance to be heard at the House even before we transmit the case to the Senate. As he put it, if there's a violation of due process, it is when one is required to comply with a rule that did not exist at the time of the act. Retired Chief Justice Renato Puno, speaking for the Philippine Constitutional Association, or PhilConsa, voiced grave concern over this judicial intrusion. PhilConsa warned that requiring the House to certify compliance with the one-year ban, a requirement found nowhere in the Constitution, encroaches on the House's sole prerogative under Article 11, Section 3. Quote, to create such a requirement, according to C.J. Puno, to create such a requirement ex post facto undermines both the separation of powers and the rule of law, end of quote. Once the Senate has received the articles of impeachment in February 5, it has validly acquired jurisdiction, and that jurisdiction cannot be lost or suspended by mere procedural acts, such as the lack of a House certification. Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio also noted that the court relied on a media report instead of official records of the House. Indeed, ABS-CBN News itself has clarified that a news item the Supreme Court cited were misinterpreted, and did not reflect the official House Journal of Proceedings. Retired Justice and 1986 Constitutional Commission member Adolf Ascuna said it best, quote, the Constitution does not say there has to be a hearing. The Supreme Court now says there has to be a hearing. That is rewriting the Constitution, not just the rules. The Supreme Court is saying the Constitution is Okay ka na, madam. Nakapaglabas ka naman ng sama ng loob mo. Hindi pa. O, sige, constitutional. End of quote. Hindi po palpak ang Kamara at lalong hindi ito sunod-sunuran sa ambisyon ng iilan. Naku po. We will not allow our jury to hold a high official accountable for grave violations of law and public trust to be twisted by cheap analogies about undercooked rice. Nangaba sinasabi ko eh. Pati undercooked rice, binabana. Walibasa, di ka nagra-rice. Puro sabat tinitira mo eh. Kung merong hilaw dito, ito ang mga paliwanag ni VP Inday Sara sa mga isyong kinakaharap niya. Bakit ba? Ayaw pa ho silang pagpahingayin nitong si Bonjing. Tuloy-tuloy lang. Territory natin yung House of Representatives. Payain natin yan. Lipanan ngayon, bukas, dilima. O sino? Susunod. Si Chua. O sino susunod? Lahat kayo, isa-isahin ko kayo. Dapat magsalita kayo kung nandiyan sa impeachment. Ayan. Takot na takot siyang harapin ang impeachment trial kung malinis ang kanyang konsensya. Perhaps more than anyone, I know that the innocent can look their accusers in the eye and say that the evidence is false, if not a total sham. Let me be equally clear. The House of Representatives, a co-equal branch of government, was fulfilling its duty in exercising its constituent powers that even the Supreme Court cannot just take away. Hindi pwedeng basta ipawalang bisa ng Korte Suprema ang kapangyarihang ipinagkaloob ng saligang batas sa Kamara, lalo na kung maling batayan ng ginamit nito. The separation of powers is like a finely tuned scale, each branch bearing its own weight so that the Republic stands upright. When one branch acts in a way that shifts that weight, it must move with the precision of a surgeon, not the force of a sledgehammer. To do otherwise is to risk toppling the balance entirely, leaving our people with a government where one power overshadows the rest and the promise of checks and balances becomes nothing more than a faded inscription in a dusty law book.
long established Okay na, madam. Masyado ka ng marami sinabi. Ang buod lang naman yung ano mo na yan, namimiss mo si Jonel. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat, lalong-lalo na dito kay Leila de Lima dahil pagka kumakagat ang kadiliman, ika nga, lumalakas ang kapangyarihan yan. Mahalin natin ang Pilipinas.